Naalala ko tuloy, may isa akong paboritong pelikula, napanood ko, na-touch ako. Oo, ang bida si Ate V. May Vilmanian ba dito? Noranian. De, biro lang. Anyway, I saw this movie. Siya'y isang nanay na may 2 anak, binatilyo at saka isang batang babae. Sa pelikula, pumasok siya at pagpasok niya ng gate, sabi niya sa kanyang anak na batang babae, "O anak, tawagin mo na ang kuya mo. Kakain na tayo." Sumagot yung bata, nagsumbong. "Ala po si kuya, hindi po pumasok sa school, nagbilyar." Kayo ba naman, malaman nyo nagbilyar yung anak? Malaman ninyo na yung anak ninyo nagbilyar. Di syempre, susugurin sa bilyaran. Sinugod nga, pinauwi. At pag-uwi, heto na. Sabi ngayon ng nanay doon sa bata, sa anak niyang binatilyo, "Alam mo bang, kapag nalulung ka sa sugal na yan, masisira ang buhay mo? Masisira yung buhay mo." Ang mga bata pa naman ngayon, ang gagaling sumagot. Sumagot yung bata. Ba't ikaw ginagawa mo ang gusto mo, ba't kami hindi pwede? Ganun na ba? Ang mga kabataan, sabi ko sa sarili ko. Kasi nung bata ako, kapag ako umuwi ng gabi, "Anak, ba't ka ginabi?" Nakayuko na ako. "Inay, sorry po, may project lang po akong ginawa." Bakit nga ginabi ka? Kasi po, inay, kailangan pong tapusin yung project. Sorry po. Sorry. Lagi na lang ikaw sorry, ha? Wag na ulitin yan, ha? Opo. Ngayon, maniwala ka. Ang mga magulang, takot na takot magtanong sa anak ngayon pag ginabi. Kapag tinanong niyo yung mga anak niyo binata at dalaga, "O anak, ba't ginabi ka?" Anong sagot ng anak niyo? "Sorry po." Hindi. Anong laman ng puso nila? "Porke ho ba ginabi ako, may ginawa na akong masama." Yan ang problema sa inyo, nag-iisip kayo na masama Buti pa yung ibang mga magulang dyan, may tiwala sa kanilang mga anak Kayo wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Pag may ginawa ba akong tama, nakikita ninyo. Pag nagawa ko ng mali, kinikitang-kita nyo na kagad, pinupunan nyo na kagad ako. Anong klaseng magulang kayo? Anong sagot mo naman? "Sorry anak ha. Pasensya na. Sorry. Ikaw mami lagi lang kita pinagpapasensyahan. Umayos ka." Mas takot pa ngayon ng mga magulang sa mga anak. Ang mga anak, maniwala ka. Armalite ang bibig. Dun sa pelikula, ganun nga. Sabi ng bata, ba't ikaw ginagawa mo ang gusto mo, kami hindi pwede. Sagot ng nanay, "Wala akong ginagawang masama." Sumagot pa rin yung bata. Ang sabi ng bata, "Ang akala mo lang wala, pero..." Mga tao namang ito, dugtungan nyo naman. Alam namang all alone lang ako dito, para namang hindi nyo napanood. Ulitin nga natin, take 2. Di sabi ng nanay, "Wala akong ginagawang masama." Sumagot yung anak, "Ang akala mo lang wala, pero..." 3 beses yun. 3 meron yun, ha? Take 3. Sabi nga nung nanay, "Wala akong ginagawang masama." Sumagot yung bata, "Ang akala mo lang wala, pero..." Pak! Sinampal yung bata Nakatikim yung bata. Pero, mas maganda yung sumunod na eksena. Doon natin makikita kung ano yung laman ng kalooban ng mga karakter. Ang sabi ng batang maliit, "Inay, kaya naman hindi pumasok sa school si kuya kasi susuotan sila ngayon ng panyo ng Boy Scout. Ang dapat na magsusuot ng panyo ng Boy Scout, tatay. Wala naman siyang tatay. Hiwalay kasi sila. Ang gusto niya, tatay niya, wala naman siyang tatay. Kaya dahil walang tatay na magsusuot ng panyo ng Boy Scout, hindi na lang siya pumasok at nagbilyar na lang." Yun ang laman ng puso ng bata. Sama ng loob. At ang sinisisi niya, yung kanyang ina, "Ba't hinayaan yung maging ganito yung buhay namin?" Sinundan ng nanay sa kwarto yung bata. Doon ako na-touch. Nagbukas din ang laman ng puso yung nanay. At ang laman ng puso ng nanay ay ganito, "Anak," sabi niya, "magsusuot lang pala ng panyo ng Boy Scout. Kaya ko namang gawin yun
Lahat naman ginagawa ko para sa inyo. Pero huwag mong isisi sa akin yung hindi nagawa ng tatay mo para sa iyo. Hindi ko kasalanan yun. At humarap itong bata. At sa wakas, kapiraso lang ang laman ng kanyang kalooban pero very meaningful. Ang sabi ng bata ay, "Inay, sorry po. Inay, sorry po." Sapat na yun para magyakap silang mag-ina. Kayo, ano ang laman ng puso ninyo habang kayo'y pumapasok ng simbahang ito? Pare-pareho tayong luluhod, tatayo, magdarasal, tatanggap ng komunyon. Lahat ng panlabas, nakikita sa atin pare-pareho. Pero ang tanong ko, ano ang laman ng puso mo ngayong oras na ito? Sana, linisin mo ang laman ng pusong yan. Dahil kahit na anong piga mo sa rosaryo, kahit ilang oras ka lumuhod, kung ang laman ng puso mo ay galit, inggit, selos, kabuktutan, kasamaan, kasalanan, maniwala ka. Kahit maupos ang kandila, kahit magkakalyo ang tuhod mo, kahit magkapatid-patid ang rosaryong ginagamit mo, walang kwenta ang lahat ng ito. Mga kapatid, iyuko natin ang ating ulo. Lord, kung ang laman po ng puso ko ngayon ay galit, Lord, linisin mo. Lord, kung ang laman ng puso ko ngayon ay sama ng loob, kasi nagmahal ako pero ako ay binaliwala. Kasi Lord, nagtiwala ako pero siniraan pa rin ako, niloko. Kasi Lord, naging tapat naman ako pero nagsinungaling sila. Kasi Lord, ako na nga ang gumagawa ng paraan sa pamilya pero hindi pa rin nila na-appreciate. Lord, kasi po, hirap na po ako sa mga problema namin, kaya kung minsan, nakakapagsinungaling ako, nakapanloloko. Lord, hilumin mo po ang pusong ito. Lord, linisin mo po yung pusong ito. Upang pagngiti ko, pagharap ko sa aking kapwa, hindi lamang panlabas ang makita nila, kundi ang tunay na laman ng aking puso. Pagmamahal, pagpapatawad, pag-unawa, pananalig. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggang. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo sa Ama nating nasa langit ng mga kaloob na mabuti at ganap para sa lahat. Atin pong itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
upang ang ating mga pari ay maging mga banal at masisipag na tagapangaral ng mga utos ng Panginoong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ating tulungan ng buong puso at lakas ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sana ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo ay lagi nating tatanggapin ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang matatanda ay makapag-iwan sa ating mga kabataan ng mga halimbawang dapat tularan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itanim mo po sa aming puso ang iyong mga utos na ang ibubungay tunay na paggalang at pagsamba sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.